Bago sa saksi, nasa 200 dayuhan ang arestado sa raid sa umunoy Pogo sa isang commercial building sa Makati City. At ayon sa PAOK, itinuturing itong security risk dahil sa naturang gusali rin nag-oopisina ang mga embahada ng ilang bansa. Saksi, si Salima Refran. Sa bisa ng warrant of arrest, pinasok ng PAOK, PNP CIDG at Makati City Police ang isang palapag ng isang commercial building sa Makati City. Pakilala ng kumpanya, isang special class BPO pero wala umanong permit mula sa PAGCOR. Back-end daw ang kumpanya ng online sports betting at casino platforms. Talagang nandoon yung isang online gaming platform na pinagbabawal na sa ibang bansa. Iba't ibang bansa ang niloloko nito. No? So that's why mayroong mga Japanese sa loob, may mga Malaysians, may mga Chinese, may mga Taiwanese, may mga taga Hong Kong at Brazilian. Sinisilap na rin kung sangkot sa scamming ang operasyon ng Pogo. Bukod kasi sa computers, cellphones at SIM cards, meron din nakita ditong text blasters at MC catchers. Yung mga text blasters na yun, ginagamit yan sa scamming operation. Ito yung mga nagkakalat ng mga text blast. And then yung MC catcher naman, yan naman yung mga kumukuha, yung mga humihigop ng mga data natin. Ayon sa PAOK, delikado ito, lalo't ilang embassy ang nag-oopisina rin sa gusali. Delikado yun. Alam naman natin yung mga hacking, yung mga presence ng mga hackers. And then matatabihan ka ng mga ganito. So, medyo security risk. Nasa 200 dayuhan ang naaresto. Sasailalim sila sa verification ng kanilang immigration status. Aabot naman sa 100 ang Pilipino, kasama na ang subject ng warrant na wanted para sa kasong robbery. Iniimbestigahan na rin ang pananagutan ng gusali kung bakit nakapag-operate doon ang isang umano'y Pogo. Aside from checking the permits, the documents na pinapresent nila, they need also to check yung mga taong pumapasok dito. Kinukuha pa ng GMA Integrated News ang panig ng gusali. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.